Yan yung makikita nyo. So kung sa inyo yan, sa inyong screen yan, wala pa itong mga listahan na yan ng games. Kasi ito yung mga ginawa ko na programs at the same time mga games na ginagamit ko. So, para maggawa ng panimulang magawa kayo ng start ng game, so create kayo. Click nyo yung create, tapos name ng project, siguro tawagin natin itong uh, game numero 1. Game numero 1. Forward, mobile compatibility, forward lang. Git, wala na ring kailangan gawin. Create folder, game numero 1, create. Yan. Tapos, magbubukas na yung Godot program nyo. Ito. So, yan yung unang nyo makikitang screen. Okay? So, makikita nyo dito sa sa taas banda, may tatlo or apat na tab dyan. 5 tab pala. 2D, 3D, script, game, asset lib. So, gagamitin natin is 2D lang. So, ito yung 2D na tab. Kung gusto yung gumawa ng game, dito kayo pwede gumawa ng game na 3D. Yan. So, may 3D space kayo dyan. So, 2D space lang. Tapos, yung script is yung dito mapupunta lahat ng code natin. Iko-code. Yung game is yung game tab. Pag nag-start kayo ng game nyo, so, pwede nyong i-suspend na lang yan dito. Tapos, yung asset lib is more on that sa mga susunod na lectures natin. So, focus tayo sa 2D lang muna. So, para gawa ng 2D na objects o itong natin. So, nakikita nyo yung kulay blue na line, yan. Yan yung entire screen na game natin. So, para mag-create is click nyo yung 2D, tapos rename nyo na halimbawa stage 1, main stage 1, world 1. So, sa akin stage 1. So, pwede nyo i-check hit yung run project, makikita nyo, select current. So, save lang. Pag nirun nyo yan, mag-open na yung game nyo. Pero sa ngayon, wala pa tayong nilalagay na kahit ano. So, ibig sabihin, blankong screen yan. Yung ilalabas niya. Yan. Just close natin muna. So, bago ang lahat, i-ayusin muna natin yung settings ng screen natin, no? So, punta kayo dito sa project settings. Project settings. So, unang ayusin natin dito is yung window. Lilitan ko lang. So, specific tong mga values na to sa game na gagawin ko. Pero kung ano yung convenient sa inyo na viewport width saka viewport height, pwede nyo input dito. Pero sa game na i-example ko sa inyo, ituturo ko sa inyo, yan yung kailangan kong value. 640 by 360. Tapos dito sa baba, kailangan naka-on yung advanced settings ha. So pwede nyo kasi i-off saka on yung advanced settings dito sa gilid. So on yung advanced settings, punta kayo dito sa baba. Tapos dito sa stretch mode, disabled, gawin siyang canvas items. And then, yung window width override, saka window height override, pwede ko itong gawing 1280 by 720 para medyo mag-scale up yung window ng game sa ganyang size. Yan. So, yan lang muna. Hit close. Tapos, pwede natin i-test kung mag-run pa rin. So, goods pa rin. Nakikita nyo medyo lumaki yung screen natin ng konti. At the same time, lumiit yung
itong window na to, yung kulay blue na linya na rectangle. Okay. So, ngayon, gagawa tayo ng mga elements or yung part ng game natin or sprite na tinatawag or yung mga characters, uh, yung mga terrain, yan, dito sa stage 1. So, una, right-click nyo sa stage 1 or add child node, tapos character body 2D. Character body 2D, rename ko siya as player. So, player 1. So, plano ko kasing gawing may player 2 to. Player 1. Tapos, right-click nyo. Tapos, save as branch scene. Player 1.tscn. Tapos, save. Yan. So, may sarili ng scene yung player 1. So, pwede nyo i-click itong scene na ito, itong open in editor, para magkaroon kaya ng bagong tab na player 1. So, meron tayong stage 1 na tab, so, meron tayong player 1 na tab. So, dito sa tab na ito, pwede nyo i-adjust yung player 1 nyo or yung mga elements ng player 1. Okay? So, sa player 1, mag-add ulit ako ng child node, tapos, maglalagay ako ng animated sprite 2D. Animated sprite 2D. At the same time, maglalagay ako ng collision shape 2D. Yan. So, ganun lang. Click, right-click, add child node. Tapos, yung dalawang node na yan, yung kukunin ko. So, animated sprite 2D, ito yung sprite ng character player. Yung collision shape is yung collision shape ng character player. So, para maglagay ng sprite sa player, punta kayo dun sa folder ng ano nyo. Folder ng assets. Assets yung tawag pala dyan sa mga elements ng ng game. Tapos, hanapin yung palitin natin. Yan. Hanapin yung asset na kailangan. So, yung player character, yung kailangan ko, ito ay yung ano yun? Char sheet nyo. So, ito yung sprite sheet ng player character. Ida-drag ko lang yan dito sa resource folder ng Godot. Dito sa sulok. So, ito yung resource folder ng Godot. Yung mga file or yung mga file na nasa game nyo na papaloob dito sa loob. At the same time, ilalagay ko na rin yung metallic na sprite sheet. So, para to sa terrain na ilalagay ko sa game. So, metallic. Yan. So, dyan, dalawa mo lang muna. Okay? So, ngayon, gagawa na tayo ng sprite ng player. So, sa animated sprite 2D, pag click nyo ito, makikita nyo dito sa inspector is yung mga options niya or yung properties ng animated sprite 2D na yan. Pag click nyo naman yung ibang mga node, nakikita nyo nagbabago-bago yung inspector nila. Yan, yung mga options yan. So, kada node is iba-iba yung purpose niyan. Pero susundan nyo yung mga yung mga kailangan lang ng natin ng game natin para hindi kayo malito. Yan. So, hindi naman kailangan galawin lahat yan. So, sa animated sprite 2D, ang kailangan natin is animation. Sprite frames, new sprite frames, ganun lang. Sa sprite frames, naka-empty yan. Right, click nyo, tapos new sprite frames. Tapos, click nyo ulit yung sprite frames na yan. Malalabas na itong tab na ito. Yung sprite frames na tab. So, dito natin ilalagay yung mga animation natin. So, sa default, pangalan natin idle. Yan, idle. Magdadagdag ako ng animation. So, let's say, move. Dagdag.
hurt, dagdag, jump, fall, throw, saka pick, pick up. Yan. So, sa lahat ng animation na lalagyan ko yan. So, sa inyo, Hello! so kung kailangan nyo ng mas simple lang, halimbawa is yung idle animation lang saka move animation, hindi nyo kailangang isama lahat ng animations na nilagay ko. Yung pick up, throw, jump, fall, hindi nyo kailangan gawin yon. Kung move saka lang idle lang yung gagawin nyo. So, simula tayo dito sa idle. Yan. So, i-click nyo itong add frames from sprite sheet. Tapos, i-select yung sprite sheet na gawa nyo. Yan. Lalabas itong window na ito. So, nakikita nyo, ito yung isang sprite sheet ko ng character. Yung pinakita ko na karaang linggo. So, ayusin lang yung values dito sa sulok. So, vertically, isang linya lang yan sila. So, ibig sabihin, imbis na 4, dapat 1 yan. Tapos, sa horizontal, kung bibilangin nyo yan, 22 frames yan. So, ibig sabihin sa horizontal, meron kang 22 frames. So, 1 by 22 frames yan. Makikita nyo, may kanya-kanya na silang mga boxes. So, pwede kong piliin na lang dito kung alin yung kailangan kong mga frames. Ang frames na kailangan ko sa idle is itong 1, 2, 3, 4, 4. Tapos add frames lang. Yan. So kung nakikita nyo, medyo blurry yung image, no? Kasi pala yan, ganyan sa default talaga. So para gawing yan, medyo clear ng konti, select nyo yung mismong player. Yan, tapos sa texture, sa filter, imbis na inherit yan, gawin yung nearest. Yan. Para lumiwanag yung sprites nyo. So, balik tayo dito sa sprite sheet 2D. Yan, nakikita nyo yung animation 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. So, pwede ko i-play yan. Makikita nyo yung movement nung character. So, nakaloop yan pati. Pa ulit-ulit lang. So, pwede natin i-adjust ko ilang FPS yan. Siguro 8 FPS. Yan. Tapos, i-click ko itong autoplay on load. Para ito yung pinakaunang animation na ipi-play ng character pag load ng game nyo. So, yan lang. Makikita nyo may A na rin dito banda sa gilid ng idle. So, ibig sabihin, nag-start na yung animation. Yung auto-load niya. Auto-load, yan. Tapos, gagawin ko lang rin yan sa move. Dito sa move, add sprite sheet. Yung sprite sheet ng game. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, nakikita nyo yan. Ito yung animation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na frames para sa move animation. So, add frame. Tapos, i-test natin. Nakikita nyo, yan yung move animation ng character. So, tatasan ko lang yung FPS para medyo maganda-ganda yung animation niya. Mabilis na sa 10 siguro. 9 lang. Yan. Tapos, sa jump, sa hurt animation, siguro isang frame lang ito eh. May isang frame lang ng hurt animation. Pwede kayo maglagay ng isang frame lang. Yan. Hurt animation yan. Isang frame lang. So yung effects, pwede nating dagdagan yan sa mga future na lectures natin. Yung fall o yung jump muna. Jump animation, one frame lang rin. Yan natin. Saan yung jump? Gagamitin ko lang, i-recycle ko yung isang frame sa move animation.
add frame, jump. Yung fall, ganun din. Fall naman is yung kasunod niyang frame. So, ito yung jump. Ito yung jump. Ito yung fall. So, jump, fall. Yan. Tapos yung pick up, add frames, pick up. So, ito, saka ito. Siguro hindi natin to ilulup. Yung pick up, saka yung throw. So, pero pag i-play natin, kulang yung animation, no? Kailangan pa yung hila ulit. Isang frame lang inulit. So, ulit. Yan. So, masyado mabagal. Yan. So, 8 frames per second. Sa throw naman, yung throw animation. Yun ay ito. 3 frames. Add frame. So, play. Siguro wag natin ilulup ito. Pero tingin ko mas mabagal pa yan. Kasi kung sa actual na gameplay, i-consider nyo kung gaano kabilis yung animation eh. Yan. So, 8 frames. Wag natin i-loop siguro. Yan. So, okay na. May fall, hurt, idle, jump, move, pick up, saka throw animation na yung character natin. Next is yung collision shape naman. So, sa collision shape, ay, wala pa. Ito, sige. Idle. Select muna natin idle. Yan. Sa collision shape is ito yung parang yung area na magko-collide yung object nyo. So, collision shape 2D, maglagay tayo ng capsule. Something capsule. Tapos, ganyang frame. Yan. Siguro palitan pa natin ng 2 frame. Yan. So, goods na yan. Yan yung collision shape ng player natin. So, save, Control S. Tapos dito sa stage 1, makikita nyo, nandiyan na yung player. I-move lang natin yung player sa gitna konti. Tapos hit natin yung play para makita nyo na meron na nandiyan na yung player. Ayan. Nakikita nyo gumagalaw na, nag-animate na. Pero wala pa tayong controls kasi hindi pa natin nalalagay, no? Pero bago natin lagay yung controls, syempre, kailangan natin ng platform. O siguro kahit wag mo na. So, kasi ganito. So, pwede kayo maglagay na ng code muna. Just to example lang mangyayari. So, right-click, add child node. Hindi child node. Add script. Pwede attach script ito. I-click na lang ito o di kaya right-click, attach script. Yan, sa attach script, i-check nyo yung template dapat, basic movement, player1.gd, JD script, tapos create. May kita nyo, may default na code na ibibigay si Godot sa inyo. Ayan. Yan yung default na code niya. So, pag hinit natin yung play, makikita nyo na yung player is may action na gagawin. Ayun, nalaglag yung player. Pero nalaglag siya sa labas ng screen. Ngayon, wala na siya sa screen. Okay? So, kailangan natin, syempre, ayusin yun. So, kailangan meron siyang paglalaglagan. Yun yung gawin natin ngayon. So, para gumawa ng paglalaglagan, may 2 paraan. Either gumamit kayo ng static body. So, halimbawa, static body 2D. Add child node, static body 2D. Tapos, lalagyan nyo ng collision shape. Tapos,
Lagyan natin ng rectangle. Yung collision shape na yan. Tapos pababain. Control Shift. Control Shift. Alt pala. Alt. Yan, ganyan. Tapos i-move natin. Papunta dito sa baba ng player. Let's try natin. Yan, makikita nyo, may pinapatungan na yung player. Pero hindi natin, wala tayong nilagay na sprite kasi doon sa static body na yun. Nakikita nyo lang na meron ditong dito sa game o dito sa kanina na platform. Ayaw natin yan kasi syempre dapat may visual representation yung platform na pag-aapakan ng character natin. Hindi natin gagamitin yung static body kasi kung gagawa kayo ng iba't ibang klaseng sprite naman, hindi siya magandang gamitin. So delete natin yung static body 2D. Hindi natin kailangan yan. Gumawa tayo ng add child node ulit. Tile map player. Yan, tile map player. Ito yung gagamitin natin para gumawa ng terrain para sa player character natin. So ngayon, select yung tile map player. So empty new tile set. So new tile set na yan, may dalawang tab kayo makikita dito sa baba. Tile map saka tile set. So select yung tile set. Tapos yung kanina na metallic PNG na ginawa ko, i-drag nyo papunta dito sa tile sources. Yan. Tapos hit yes lang. Makikita nyo, automatically, nakagrupo na agad yung tiles natin. Yan. Tapos, sa tile map player, meron ding physics dito. Yan. Or kailangan natin maglagay ng layers. Oops. Yan. So, physics layers. Yan. So, sa tile set natin, click nyo yung tile set, physics layers, add element, tapos, automatically yan na yung ating physics physics layer natin. So, physics layer 0 siya. Yung collision layer sa collision mask niya, parehong 1. So, makikita nyo, lagyan natin ng tile map or yung ng collision yung layers natin. So, dito sa tile set, may tatlong tab, setup, select, saka paint. So, siguro, i-try natin i-paint. Editor. Tapos dito sa physics layer, isa-isa. Yan. O lahat na. Lagyan natin lahat. Yan. Dapat magkulay sky blue yan. Lahat. Ngayon, pwede na natin itong ilatag. So, para ilatag yung ating terrain, punta tayo dito sa tile map. Tile map. Tapos dito, makikita nyo yung kung paano baba natin konti. Yan. So, kailangan naka-select mode kayo para maglatag ng tiles. Siguro ito lang muna. Tapos makikita nyo itong draw, paint, line, rect tool, bucket tool, saka etc. Pero gagamitin ko is para mabilis yung rectangle na lang. Yan. So, pwede kong ilagay yan dito. Siguro gandaan na lang natin agad. Yan. Hindi. Huwag muna natin gandaan. Yan. So, 4 na platforms lang muna. Tapos try natin. Execute yung game. Makikita nyo. Ayan. Nakapatong na sa platform yung character natin. So, pwede na tayo mag-move pala. Pero wala pa yung animation kasi. Masyado mabilis. Tapos may talon. Pero ayaw ko nito kasi ang ginagamit ko mag-move is yung arrow keys. Ayaw ko ng arrow keys. Gusto ko yung WASD. Para gawin yon, gawa tayo ng input
maps natin. Para gumawa ng input map, punta tayo dito sa project settings, dito sa input map. Yan. Sa input map natin, pwede kayo maglagay ng action additional. Let's say, kaliwa, add, lagay tayo ng kanan, add sa talon, add hagis, add, at saka pulot. Yan. So, Tagalog terms para mas madali. So, para gawan to ng inputs, i-click nyo lang yung plus dito sa sulok nya. Halimbawa, sa kaliwa, click nyo yung plus. Lalabas tong ano na to. Listening for input. I-type nyo. Mali. I-type nyo yung kailangan yung pindutan. So, halimbawa, listening for input. A. Kaliwa yon. That's okay. Lalabas na yan A physical dito sa under ng kaliwa. Ganun natin sa kanan. D. Kanan D. Talon. Talon is space. Hagis. Hagis ay mouse left. Left mouse button. Tapos yung pulot is E. O di kaya, kung gusto niyo ng additional na input, maliban sa E, gusto ko rin yung right click, right mouse button. May kita nyo, may dalawang physical na buttons para dito sa pulot saka sa hagis. Yan. So, okay na to. Next is yung ayusin lang natin yung sa code ng player. So, player 1, open nyo yung code. Nakikita nyo dito, input.action press, UI accept. Pwede natin palitan yan ng talon. Itong left, UI left. Kaliwa. UI right, kanan. Yan. Tapos hit play. Try natin. Yan. So, masyadong mabilis yung galaw ng player. Bawasan natin yan muna. Kasi problema yan. Dito sa code is yung speed lang. Gawin natin 120. 120. Tapos yung jump velocity, siguro okay muna yan, negative 400. Ay natin muna. Yan. So, medyo mabagal-bagal na. Hindi pa rin abot. Lag kasi lag. Okay. Next is meron na tayong platform. Meron na tayong player. Siguro, linisin muna natin yung yung platform. So, tile map player. Meron erasure tool. Para pwede natin burain yan. Yan. Ayusin na natin yung design. So, isang room lang muna. Gandahan lang natin yung design ng room. Line tool, line pa. Pag ganyan, lagyan natin ng harang, kabilaan. Yan. Dito. Dito. Yan. Dito. Dito. So, gusto ko paresing, So, parang yung game na ito is parang magiging, siya. Parang hot potato na klase ng game.
Yan. Yan. So I think muna lipat lang natin yung player pala dito sa baba. Ay, hindi maganda yung allowance dito sa ano. Ayusin natin yun. Yan. Testing. Oop. Oy. Ay, kung nakikita nyo pala, medyo blurry rin yung ano, 'di ba? Yung tiles. Kasi kailangan nyo rin gawin sa tile map player 'yon. Or alam ko pwede na palang ano yun to, yung texture. Sa options, tapos dito sa textures, ayan. Textures, default texture filter, gawin yung nearest. So try natin. Alam ko pwede rin yun eh. Para lahat na lang na i-upload natin naka-nearest na agad. Ayan, okay nga. Yan. Yan. Nag-lag yung aking ano. Okay na. Pero siguro pahabain natin ito. Close muna. Tile map. Pahabain ng konti ito. Yan. Tapos, siguro naglagay natin yung design yung iba. Yan. So sa inyo, pwede nyong ayusin yan. So parang design lang rin yan ng ano. Kung gaano ka gusto niyo yung itsura ng lugar. Yan. Okay. So tama muna yan. Siguro lagyan rin natin ng konti dito. Parang okay siya tingnan eh. Ito banda. Yan. Mas dito. Yan. Yan natin. Make sure na walang imba. Ayan. Medyo rugged pero medyo malinis na rin. Okay. Lagyan natin animation yung player. Or ayusin natin yung animation ng player kasi medyo nadidistract na ako. So, punta tayo sa player. Player 1. Open yung script. So, ito muna. Gawin natin tong, imbis na const speed yan siya, gawin natin at export bar. Ganon din dito sa jump velocity. Bar. So, bakit ko ginawang ganyan? Para, kung sakaling pag naka-at export bar kasi yan, tapos i-click nyo yung node ng player, makikita nyo dito sa gilid or sa sa inspector nyo, nandyan yung speed saka yung jump velocity. So pwede na lang kayo dito mag-edit habang ginagawa nyo yung game para hindi kayo mahirapan na
maghanap-hanap pa sa code yung mga variables nyo. Maliban sa jump saka speed, pwede kayo magawa ng kung may kailangan kayong variable na i-check o i-test, pwede nyo gamitin yung style na ito. Okay. So explain ko lang yung code ng konti. Itong default na code na ito na bigay ni Godot. So unang part is itong dalawa. If not is in floor, velocity is plus equals gravity times delta. Delta is yung amount of time ng game or ng cycles ng game. Normally, nagranan yung game kung halimbawa is 60 FPS or 60 frames per seconds. So, 60 60 cycles sa isang game. Yung delta nyo. So, ginagamit yung delta is para, halimbawa, mayroong mga ibang hardware na hindi nagraran ng 60 FPS. Ang mangyayari nun, mas mabagal yung galaw ng game depende sa frames per seconds ng ng game or ng device pala. So kaya gumagamit ang delta niyan is para i-normalize lang yung galaw ng movement ng game depending sa number of frames ng device. So if not is on floor, ibig sabihin wala tayo sa floor. Ibig sabihin pag wala ka sa floor, ibig sabihin either lumilipad ka o tumalon ka. Yan yon. Velocity natin is plus equals gravity times delta. Ibig sabihin kung may gravity tayo, malalaglag tayo. Hihilahin ka pang gravity pababa. Tapos dito, if input is action just press talon and is on floor, velocity is equal to jump velocity. So ito yung jump na part ng code. So pag pinit nyo yung talon, tapos at the same time nasa floor tayo or nasa platform tayo, tatalon tayo. Yan, velocity that y is equals to jump velocity. Then bar direction, input at get axis, kaliwa kanan. So kaliwa negative siya, kanan positive. Normally pag wala tayong nakikita, 0 yung value ng direction. Tapos if direction, ibig sabihin direction is not equal sa 0, gagalaw tayo depending sa direction multiplied by speed na input dito. Tapos kung hindi naman, velocity.x equals to move toward velocity.x 0 speed. Ito ay basic na deceleration lang. Pag hindi tayo gumagalaw, pag wala tayong napindot na kaliwa o kanan na pindot. Deceleration bago hihinto tayo sa 0. Tapos yung movement slide is parang function lang na tinatawag para gumalaw yung character natin with respect sa velocity na in-input natin dito sa nauna dito sa taas ng code. So, ganun gumagana yan. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin yung animation ng sinet up ko kanina, kailangan natin i-animate yung animation, sprite 2D. O baguhin yung mga i-play natin na animation. Okay? So, una, ito-drag ko tong animated sprite 2D papunta dito sa code. Tapos, bago ko ibitawan yung animated sprite 2D, i-hold ko yung control. Makikita nyo, pag hinold ko yung control, yung CTRL, pag binitawan ko, automatically, nag-declare na ng variable. Ito yung isa sa maganda sa Godot. Madaling ng variable. Drop down lang. Tapos, meron na tayong animated sprite 2D dito. Yan. So, sa animated sprite 2D, ibig sabihin, if direction, or gumagalaw tayo, is dito natin ilalagay yung animated sprite 2D play move. Yan. Tapos, itong deceleration naman, dito yung ilalagay natin na animated player sprite 2D play idle. Yan. Up. Walang quote.
Kailangan may quote. Idle. Tapos hit play. Yan. So try natin. Pag nag-move ako, nakikita nyo, may movement na yung player. Pero, hindi siya lumilingon sa kaliwa pag pinapamove ko siya ng kaliwa. Pag sa kanan, tamang direction siya. Sa kaliwa, hindi. Ano? Para siya nagbo-moonwalk. Ayan. So, kailangan ayusin yan. So, para ayusin, close muna natin. Bago natin pala ayusin yun, kasi kung makikita nyo, pag nag-move ako, dumikit ako dito sa sa gilid, nakikita nyo, yung player is nagdo-draw siya sa likod ng tiles natin or ng platform. Which is, okay lang kung yan yung gusto nyo, pero para sa akin, mas gusto ko yung mas nakalabas yung player kaysa sa platform pag nagdikit ako ganyan. So para ayusin yan, simple lang. Punta kayo sa stage 1, nakikita nyo yung pagkaka-arrange ng player sa tile map. Iangat nyo lang yung tile map doon sa player. So yung player dapat is nasa baba, yung tile map is yung nasa taas. Para tama yung arrangement nila. Ayan. So nakalabas na yung player kaya sa tile map. Ayan. Okay. So para ayusin yung yung ating directional movement. So velocity is if direction, velocity direction, no? So dito na tayo gagawa. So if direction is greater than 0, animated sprite 2D dot flip H is ibig sabihin horizontal is equals to false. Kasi yun yung default niya, kaya false. Default is nasa direction siya ng kanan. So kanan siya nakaharap, default. So false siya. If i-flip lang natin siya, magiging true lang yung flip pag yung direction is less than 0. Elif or else if, ibig sabihin ng elif, direction is less than 0, animated sprite 2D that flip H is equals to true. Yan. Tapos try natin. Ayan, nakikita nyo, lumilingon na yung layer natin. Pero another problem rin pala is, nakikita nyo, pag tumalon ako, is hindi nagbabago yung animation. So, kung naglumove ako habang tumatalon, nag-airwalk siya. Pag nakastop ako, tumatalon, naka-idle pa rin yung player natin. Ito yung kailangan natin ayusin sunod. Tapos muna natin. So, pag jump, if not is on floor, siguro maglagay na tayo ng konting state machine. Let's see. Pero kahit hindi pa eh. So, kailangan natin ng jump. Jump. Ito. Sige. If not
if not is on floor, um, dito tayo maglalagay ng animation ng falling saka falling at saka jumping dito. So if velocity dot y is greater than 0, less than 0, animated sprite 2D dot play jump. Else if velocity dot y is greater than 0, animated sprite 2D dot play fall. Tapos yung dito sa baba, animated sprite 2D, if is on floor. Ganon din dito sa idle. If is on floor. Yan. Testing. Yan. So, move, jump, jump, jump. Ayan. Make sure natin na may jump, tapos fall. Ayan, nagabago siya. Yung animation na nakikita nyo. Yan. At the same time, pag magtalon tayo, pwede pa rin tayo gumalaw. Pangit naman natin yung talon. Yan. Yan. So, okay na. Next is ilagay natin yung ibang animation. Yung throw saka yung pick up. Pero bago lahat, gawa muna tayo ng enum natin para sa state machine. So, enum, dito sa taas, tapos open close braces, meron tayong move, or sabi natin, ano bang maganda? So, base na lang, base, comma, pick up, o pick na lang, comma, throw. Yan. Enum natin. So, meron tayong base, pick, throw. Tapos dito, gawa tayo ng variable, normal na variable lang, state, as a state, equals to base. Yan. Yan. Tapos, gawa tayo ng panibagong function ngayon. So, let's see. So, gawa tayo ng function, so, base function. Lagyan natin ng underscore base na lang. Underscore base. Colon. Tapos pass muna, pass. So, function throw
pass. Next function, pick up. Pass. Yan. So, nilagay ko yung pass dyan para sa, sa code lang muna. Para hindi tayo magka-error. Habang inaayos pa natin yung buong code. Next. Next, siguro ilipat na natin yung physics process na to, lahat ng ito, dun sa base natin na function. Control X, tapos dito siya sa under ng base. Yan. Tapos tatawagin lang natin siya dito sa physics process, yung base na function natin. So, yung physics process kasi, yung parang pinaka-loop ng program or ng code ng player. So, pero ba lahat, kailangan nakamatch siya. Match, state, colon, tapos, base, tawagin natin yung underscore base na function. Tapos, delta not declare on current scope. Siguro ilagay natin yung delta na lang dito. Copy sa base, delta, base, delta. Yan. Tapos, in case naman kung throw, lagyan lang muna natin ng pass para hindi tayo magka-error. Tapos, pick up o pick, pass. Yan. So, dito, pwede na tayo siguro, lagyan natin animation sa pick up, sa throw pala. Throw. So, animation, animated sprite 2D dot play, throw. Tapos dito, animated sprite 2D dot play, pick up. Yan. And then, pwede natin siyang tawagin dito. So, underscore throw, underscore pick up. So, para ma-trigger yung animation, siguro sa, dito na tayo sa base natin na code, pinalagay yun. So, if input that is action mali, capital letter. If input is action, just press Haggis. Tapos siguro siguro sa isultor natin.
Siguro kahit hindi. Wag muna. Try muna natin. If action.press Huggies state is equals to throw. Yan. So, try natin. So, move, normal, okay. Jump, tira. Nakikita nyo, nag-stuck siya sa ceiling kasi nag-stay yung state doon sa natin, sa loop or sa animation natin. Wala tayong paraan para bumalik sa state. So, para gawin yung bumalik sa state sa dati, pwede kayong pwede tayong gumamit ng signals. So, sa signals, player 1, animated sprite 2D, dito sa node na tab, meron ito yung tinatawag na signals. So, animation finish, double click lang, tapos connect nyo doon sa player 1 na script. Makikita nyo may ginawa siyang animated sprite 2D animation finish. So, lagyan natin ito if animated sprite 2D dot animation is equals to throw so state is equals to base. Yan, try natin muna. Move. Yan, so bumabalik na pagtapos ng animation. Yan. So, pero na-retain niya pa rin yung momentum nung movement. Yan. Yan. So, okay na. Try naman natin gawin sa sa pick up. Siguro pagsama na lang natin dito para hindi natin pwedeng pagsabay. Elif input that is action just press, hindi Huggies, dapat ay pulot. State is equals to pick. Yan. Wala yung semicolon, pick. Yan. Ganon din sa dito. Elif, kopyahin ko na lang. Copy. Animation, imbis na throw, ano yung pangalan ng natin? Pick up. Yung animation. So, ilalagay dito is yung pangalan ng animation. Pick up. Yan. Hindi pala to pwede kasi dapat yung pick up is sa lupa lang. Hindi siya pwede mag-pick up sa ere. Ayusin natin yan. So, pick up ito. And dapat is on floor. Is on floor. Para mag-change yung state natin. Ayan. Resting. Ayan. So, bawal na tayo mag-pick up sa ere. Pero pwede tayo magtapon pa rin sa pwede palang spam to. Hindi to maganda. Hindi maganda yung may spam na na capability na throw.
Lagyan natin yan ng ng solution. So, lagay tayo ng timer. So, add child node timer. Tapos pangalanan nating throw timer. May 2 timer. Throw timer, control, dito. Lagay lang ulit. Tapos, gawin natin siyang 0.5 seconds. That's one shot. Yung timer, node, timeout, double click, connect lang para magawa siya ng timer natin. Tapos, dito sa ating var, state, throw, enable, throw in na lang, is equals to true. So, lagyan natin ng boolean. Bool. Bool. B-O-L. Bool. Yan. So, para meron tayong delay ng paghagis. If input that action, just press and throw enabled. Throw is equals to state is equals to throw. Tapos animation.play, throw. Tapos at the same time, pag play niya, throw enable is equals to false. Tapos delay, start ng timer pala. So throw timer dot start. Yan. Tapos pag nag-timeout yung timer, throw timer, o yung throw enable natin, is equals to true ulit. So, ibig sabihin, yung throw ng player is kada half second lang. Every 500 milliseconds. Testing. Ayan, may delay na. Kasi hindi maganda yung kayang mag-spam eh. Pero kaya pa rin magdalawang tira sa isang depende sa laki ng nyo, ng fall. Ayusin pala natin tong kasi parang naiba na ako wala yung ceiling. Dapat sana may ceiling yun. Ayusin lang natin yung 2D. Stage. So, maglalagay lang ako dito ng tapos ito burahin. Ito bura. Ay tayo niyan. Ang konting ganito. Tapos sa taas. Ayan. Tapos dito, natin. Ito, dito. Lagyan natin ng konting design. Ay, mali. Dapat ganyan.
Testing. Ayan. Okay na to. Okay na to. Ayan. Oh. Masyado mataas. Ayusin natin. Bawasan natin yan. Ito. Yan. Okay. Hanggang dito muna siguro lecture na to. See you next time. Bye.